Hi guys, what's up? This is Coach Johnson Chua, no? So welcome to our Hello December 2024. Yeah, so sorry at hindi po tayo nakapag-live ngayon, so this is a recorded one. But at least marami tayong pwede ma-explain din for this video, okay? Especially kung ano bang expect natin for this December, okay? Which is starting itong December 7 hanggang January 4 ng 2025, no? This is the last month, no? Na sinasalubong po natin bago matapos po yung 2024 at papasok mo po yung 2025, which is the year of the snake. Although abangan nyo po yung mga next video natin, papag-uusapan din natin yung mga forecast, no, sa bawat zodiac sign. Pero some of you na medyo mga interested na malaman about 2025, one of the good news is out na po ang ating libro. Okay, so this one. Yan, so pwede na po nyo siyang ma-order yan sa atin sa mga Facebook, Instagram, okay, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua, or kahit dito po sa atin sa mga Shopee, okay, pwede nyo po siya makakita. So this is a set na po siya na meron tayong everything about do sa every zodiac sign, okay, tapos nakasulat na rin po dito yung mga lucky colors, lucky directions, okay, pati yung mga yung mga good numbers na pwede natin magamit para for the year. And also yung mga lucky directions kung saan po yung mga places na dapat ingatan natin, iwasan natin mag-renovate, but doon sa mga area din po na ano yung mga pwede natin ma-enhance or ma-activate. And also yung syempre yung inakabang-abangan din ng lahat ng daily calendar is kung ano ba yung mga magagandang araw para for activations para for the coming year. Okay, so pwede nyo na po siyang ma-order. Okay, so at least mas better po sana kung meron kayo nito para you can start reading na po siya para once we started the live po para sa mga forecast about animal sign, you can be more directive sa mga questions nyo po. Mas ma-answer ko po kayo directly. Okay, so yun po, abangan niyo po siya. Originally, out na po siya, available na po siya. So sa mga nagtatanong po, pwede niya po siya makuha na. Alright? So ngayon po pag-usapan lang po natin, no, about ano ba meron sa December. Okay, so sa December po, the number 4 star gonna enter po as a ruling star. Siya po yung nasa center natin ngayon. So we can expect na itong December, which is ang number 4 po kasi medyo mas kilala siya for good relationship, harmony, network, connection. So ibig sabihin itong December, pwede tayo mag-expect ng mga opportunity much more about connecting with people. Okay, so we're expecting na sana, yun, mas maraming opportunity pwede pumasok sa atin. Good din po siya sa mga tao kung medyo much more naghahanap din po for love. Okay, it's also good time para pwede po natin siya ma-activate. Or sa mga gusto rin po mag-pursue na kanilang mga studies or learning something new, creating new ideas. And alam natin, ang December is a winter month. Water season po yan. Ang water po, nakaka-enhance po yan ng literature, okay, or literacy sa ating mind. At maganda rin po siya nakakapag-boost ng mga strategic ideas or also sa mga nagsusulat. Okay? Baka makapag-create kayo ng mga magagandang bagong idea or plano para sa pagpasok po ng 2025. That's why meron po kami hinanda na dalawang klaseng charm that you can put, no? Sa mga gusto po pag-boost, more wisdom, more intelligent, you can use yung scholastic block. So, sa lahat po ng animal sign, pwede po gumamit ito because of the number 4 star. So, pwede niyo po ilagay yan sa table nyo or sa office table nyo. This is more to enhance good wisdom, good decision making, at nakatulong din po siya para sa, pwede po siya sa mga estudyante na nag-aaral, pero pwede rin po siya sa ating mga adult na nag-iisip po ng mga bagong ideas, okay? Mas lalo na ito pong scholastic clock na to, meron siyang scholastic eagle and also the quiran that also enhances helpful people or noble people, okay? And then, meron din tayo hinanda po na yung flower on lily vase, okay? So, this one naman po is, partly ito, this one can be used for love, okay? Because this one enhances more for love luck, okay, sa mga good relationship, but also, this one enhances the power of the number 4 to connect with people. So, kung gusto mo rin mga networking, connecting with people, sa mga, alam mo, mga iba, may mga nasa sales, gusto pa rin na mas more dumami yung mga ka-connection nila, ito rin po pwede magamit. Although this is nothing related to money, ito mas more on about pinaparami natin yung network and connections natin, enhancing good relationship. Okay? So, ito naman po yung pwede nyong ilagay. So, for dun sa mga gusto mag-activate ng love energy, ito pwede nyo po ilagay ito sa southwest sector ng bahay nyo or pwede nyo rin po siyang ilagay po kahit sa bedside, no? Sa mga GYF members, you can also put this one in your improvement sector or you can also put this one kahit sa guardian healer natin, okay? Or guardian partnership, you can also use this one. Din naman sa scholastic, you can use this one para sa guardian sage natin or para for the year po, pwede nyo po siyang ilagay naman sa northwest sector, okay? Ng bahay nyo po. Right. Okay, and then also naman para sa mga animal zodiac sign, no? Isa-isahin din po natin siya. So sa mga rat, ox, tiger, rabbit, kamusta ba tayo for this December?
Okay, so isa-isahin po natin, no? Sa mga year of the rat, okay, because of the number 9 star gonna enter our chart this year, okay, this month, okay, and also this month is a rat month, okay, so ibig sabihin, double rat din yung energy natin, okay, tas number 9 po, nakatulong siya more for multiplying energy. And this year, di ba, meron tayong money luck this year, yung number 8. So that means it's a very good combination to enhance wishful feeling luck, okay, magnifying luck, or investment luck, or even though in terms of projects, okay, closing deals, or even in terms of sales or business. So in short, ang daming luck na pwede pumasok sa ating mga daga this month. Okay, so yun, medyo ako, kahit ako nag-aabang na ako niyan, gusto ko rin po siyang ma-activate in a way. Kaya the power of the number 9, pwede po natin i-boost yun. So you can have like in the number 9 energy, yan, ito po siya. Or you can also have like this one. So this is like the 9 with the dragon. Same lang po yan. Magkaiba lang po yung design pero same lang po yung 9 na may dragon. Okay? So the 9 dragon po kasi nakatulong siya because the number 9 enhances the magnifying 9. Habang yung dragon naman kasi is that one of the allies ng ating year of the rat and also the dragon year para for this year. No? So this is to enhance more for prosperity and success. Yung mga naglulongin din also for promotion. This one is also very good, helpful. No? Pwede po lagay-lagay yan sa bag nyo if ever. Okay. Para naman po sa mga Ox and Tiger, because of this month kasi medyo challenging lang ng konti, the number 7 star may kinalaman kasi sa mga robbery star. Okay, so we need to be more careful lang sa mga scammers, cheaters. Alam naman natin medyo mas lalo pag Burmans ngayon, medyo desidido rin masyado yung mga people na may masamang intentions, manloloko or magnanakaw. So you need to be very careful. Okay? Kaya mas magandang meron tayong mga anti-burglary or mga rhino protections, no? Kaya para sa my year of the ox, yan. Urging same lang naman for the year of the ox and the year of the tiger. Okay, but although sa ox kasi, mas more pinocus ko yung rhino elephant. Okay, then para naman sa tiger, yung anti-burglary plaque. Okay, because sa tiger kasi, mas more kinokontrol ko yung emotions nila. For the ox naman, mas more kinokontrol natin yung trust issue. Okay, so kaya kailangan lagi lang po na sa katawan natin. Okay, and also iwas lang po konti sa accidents kasi medyo prone to accidents din po sa mga ox and tiger for this panahon ng ng Burmans, especially itong December, because of the combination of the 7 and 6. Maraming mga metal accidents o metal related accidents na pwede mangyari. Kahit na sabihin natin sa bahay lang po tayo, mga nag-chop or sa mga kutsilyo or sa mga gano'n, maging maingat lang po tayo. Okay? Kasi it can cause mga injuries para sa atin. Okay? Kung kayo naman po year of the rabbit, rabbit naman for this month, okay, is because we need to be more careful lang kasi there's a illness star coming in our chart, okay? So the illness star naman may kinalaman sa health problem or sickness problem, okay? At saka yung number 2 po, combination niya with the number 1 of the year, okay, medyo maging maingat tayo more related sa water problem. So pwedeng dehydration, pwedeng mga stomach or gastro problem, or also minsan pagdating sa emotions, mas more mabilis tayo makapag-create ng mga fear, doubts, mga ganong klase. Kaya dapat itong buwan ng December, huwag po tayo masyadong pabigla-bigla sa mga decisions natin. Okay? Kaya mas more better na to have the Monkey King. Okay? This is more about to drive away all kinds of negative energy, negative people, plus nakakatulong din siya for healing energy. Okay? Kaya dapat lagi niya lang po dalagin si Monkey King amulet. Alright? Okay. And then also, kung baga hindi naman sa Monkey King, you can also use din also ito, yung Tara. Okay? The Tara kasi nakatulong din siya para for protection against health problems. Okay? Ito mas more sa healing. Then si Monkey King, you can use it more para for wisdom and also protection against negative people. Okay? And then para naman po sa Snake and sa Dragon. Snake and Dragon naman po, we need to be more careful lang sa ating emotions. Okay? Kasi medyo weak yung emotions natin ngayon pagdating naman sa quarrelsome. Okay? Because there's the number 3 quarrelsome star this month. Okay, it can cause yung mga like yung mabilis uminit yung ulo, emotional instability. Okay, so we need to be more careful doon. At mas lalo na sa mga year of the snake, kasi ang snake kasi ngayon medyo mas more mahirap nila kontrolin yung temper nila. Okay, for the dragon kahit paano may mga helpful people na pwedeng tumulong sa atin. Okay, kaya nga para for sa ating sa mga year of the dragon, okay, we can use the pink peas. Okay, sorry wala akong sample dito. Yung apple, hindi niyo ako binigyan. Okay, no? Parang ito po, no? The pink peas apple, kasi nakatulong siya for calming energy. Pero for the snake kasi, because of yung emotion nga yung mas more, kaya mas more nire-recommend din natin ng Monkey King para sa mga year of the snake. Okay? And also, because yung health nga, kailangan din bantayan. So, si Monkey King, tutulong din po siya. Okay? Sa mga year of the snake, you need to be more careful. Okay?
Para naman sa mga horse, no? Because the number 8 star enhances more sales luck or power luck in terms of money. And maganda ang combination ng 8 ngayon kasi the 8 something related to more prosperity, more money luck na pwede pumasok. But yung nga lang kasi this year, meron tayong number 7 star that can cause yung mga robbery, cheaters, or swindlers. So we need to be more careful sa mga scammers or mga money losses. So in short, maganda ang pasok ng pera ng December, pero need to be more careful sa trust issue, need to be more careful sa mga high-risk investment. Okay, so it's not the year pa rin. Kung meron ka talaga mga major project or major transaction, much better medyo ipa next year mo kung kaya mo maantay, no? Kasi by coming year ng 2025, ang mga Year of the Horse is one of the top 3 based on our last live session, no? So kaya medyo expect natin na for the coming year, much more certain po sa mga horse. Okay? So kung kaya pa natin mag-antay, antayin lang po natin. Pero for this month, kung ano meron natin, i-boost pa natin. Okay? Kaya for the month of the December, para sa mga Year of the Horse, this one, the lucky cat on the padlock. Okay, this is more about to padlock your wealth, to padlock your money. Okay, kasi syempre gusto natin habang pumapasok yung cash flow sa atin, nakokontrol lang din natin yung pera natin na hindi mabilis nakakaroon ng money losses. Tsaka iwasan din sa mga scammers, right? Okay? Para naman para sa mga Year of the Sheep, tsaka sa mga Year of the Monkey, for the month naman, meron tayong number 1 star. Okay, this is something to do with mga victory, success, new ideas, and maganda lang kasi for this year, meron tayong number 9. So this completed the sum of 10. Okay, kung familiar po kayo sa sum of 10. Yung mga GYF ko, medyo familiar sila dyan, no? The sum of 10 kasi can enhance more about yung closing deals, good transactions, okay? So kaya para sa mga sheep and monkey, meron ang mga aking hinanda dyan. Number 1 sa mga Year of the Sheep, kailangan natin yung precious elephant. Okay? Because the elephant is a symbol of stability, symbol of good mentorship. Okay? So we are attracting helpful people para to support us. Pero kasi sa mga monkey naman, dahil syempre it's a rat month, okay, and rat is a friend of the monkey, so this month is medyo pwede natin sabihin mas more successful para sa mga Year of the Monkey. Kaya you can use the victory banner, okay, para to push through lahat yung mga plano mo, i-target mo siya. Highly advise niya sa mga monkey because itong coming year, monkey is one of the top 3 animal sign. So that means itong buwan pa lang, you can start planning na. You can start originally lang planning. Kung kaya mo na i-act, gawin mo na siya. Okay? Parang ito na yung starting point. Okay? Tapos magtutuloy-tuloy niya for the coming year. Okay? Kaya ito po yung victory banner. Okay? And then haluan mo pa nung scholastic plaque kanina, lalong very effective siya. Okay? Now, para naman po sa mga Year of the Rooster. Okay, alam natin this year medyo marami pagsubok sa roosters because of the number 5 yellow star. But one good thing this month kasi is mayroong number 6 star na papasok. 6 can control the problem of the number 5. So that means, itong buwan na rin na to, mag-i-start na yung transition din ng rooster papasok ang 2025, which is the snake year. Okay? Because pagdating din ng 2025, magiging one of the lucky rin ang rooster. So itong buwan ng December is your transition time. Okay? Itong buwan na to, pwede mo nang unti-unti ayusin yung mga problema. Although this is not the month para to take the risk, this is the month para ayusin nyo muna lahat ng problema nyo, ilatag yung plano nyo, structurize everything. Okay? Because the number 6 can control the problem of the number 5. Okay? Kaya na medyo kailangan natin tulungan ng mga kwiran, helpful people, noble people to support us. And then pwede mo rin siyang haluan din ng scholastic plaque. Yung kanina, like this, okay? Because of more on, kailangan natin ng proper wisdom, proper good decisions, at malatag natin ng tama. Although this is maybe not the action time pa, okay, or taking this time, maybe next year pa rin yung the best, but still, at least, you start planning now. Start doing it now. Okay? Then para naman sa dog and pig, no? For the month kasi is meron tayong number 5 yellow star. So we need to be more careful lang sa mga misfortune, obstacles, or hindrance, especially sa health related, no? Especially for sa mga Year of the Dog. Kaya kung magaba yung mga dog and pig, same po yung kailangan nila, is the 5 element pagoda. Okay? Pero kung napansin nyo, bakit iba kay dog? Bakit hindi na lang pareho sila dog and pig? Kasi si dog po, ang medyo iningatan lang po natin is yung more on sa health related issue pag itong buwan ng December. Kaya ang ginamit po namin is yung Om-Ahong version ng 5 element pagoda. And this one, kung napapansin mo, there's a black leather part here. This one kasi enhances the healing energy also. So hindi lang siya sa protection, na rin siya for health. Okay? So kaya that's why mas more recommended lang to sa mga dog and pig na to carry your 5 element pagoda. Iwasan din yung mga masyadong mga major mga movement or major activities, especially mas lalo na alam ko sa December, marami sa ating mga gusto magbakasyon.
Don't worry, hindi naman natin pinipigilan yung inyong bakasyon, pero maging maingat lang po tayo. Huwag lang tayo masyadong maging siguro masyadong pabaya, okay? Kasi baka magka-problema sa mga money losses, so kailangan yung mga belongings nyo, ingatan yung maayos, at saka yung mga pagdating sa aksidente. And another thing, because of the 5 also can cause mga gastro problem, so be sure lang, eat moderately. Okay? So alam na natin, pag December talaga maraming kainan, at baka mamaya magkaroon tayo ng mga gastro problem, okay? Tulad ng mga like food poison or LBM like that. Okay, so be careful lang on that part. Okay, so I hope nakuha niyo po lahat yung para sa ating December reading sa Hello December 2024. Kung kayo po may mga katanungan, please message us in our Facebook. Okay, here naman po sa YouTube, yes, you can also, but mas more sumasagot kami kasi sa Facebook po. Okay, tsaka sa Instagram. Okay, and also para to update everyone, okay, papasok na po ang 2025, which is the Year of the Snake. At alam naman po natin, nagpapalit na po tayo ng mga ating mga charms. Nagpapalit na rin po tayo sa mga ating base sa ating mga forecast, no? So, huwag nyo na po kalimutan din to have the book first. Okay, number 1 is para may guidance kayo para for the coming year. Okay, may guidance kayo kung ano ba, what stores in you, and para makapag-start na rin kayo magplano at makapag-strategize. Okay? And also, meron na tayo yung, pero ba ito yung complete set? Okay? And then also, yung mga nag-aabang po ng power bracelet, ito na po yung pahapyaw ng power bracelet kasi kakarating lang po siya. Charan! Okay, so this is mine. Nauna na po ako. Although may nauna na kaninang isa, no? Pero ito na po yung sample. Abangan nyo lang po, gagawa rin po ako ng video para for the power bracelet of 2025. Okay? So this is customized for my bracelet. So meron na po siyang Garuda. Okay, this one para to protect against sa illness star of the coming year, habang kinakatch po niya yung power ng number 2. Because the number 2 is also the future star ng period 9. So gusto rin natin ma-boost yung prosperity luck din ng number 2 star. So hindi naman siya totally bad lang, no? It can be also something good. Kaya nga kung nabasa niyo po here sa book natin, kung ano po yung medyo pwede natin ma-expect pagdating po ng 2025. Okay? And also, syempre, hindi po makakalimutan yung kapartner ng power bracelet, which is yung red activator pouch. Okay? Yan, no? So yung set pouch po natin na dapat lagi po natin dala, especially kung kasama po tayo sa mga conflict energy tulad ng mga like yung mga Year of the Tiger, Year of the Monkey, Year of the Snake, and Year of the Pig, no? Kasi mayroon sila mga Taiso problems para for the coming year. Although even me, no? Ako as Year of the Rat, gusto ko rin, meron pa rin ako kasi masana kung medyo nasa travel ako, that's also to calm me, okay, or to give me a peace, no? Na para at least malayo po ako sa mga danger or accidents. Okay? And then also, syempre, para sa bahay po natin, yung complete plug set. Abangan nyo rin po yung video nito. Okay? Ito po yung plug set na medyo mini version ng mga ating mga charms. Okay? Na pwede nyo pong idikit lang po based sa mga certain directions. Okay? Makikita nyo po yan sa complete plug set by Coach Johnson Shua sa YouTube po natin kung paano po gagamitin yung complete, the whole thing. Kompleto na po yung for the 9 grid plus the main door plus the Taiso and plus the 3 keylings. Yeah. And last but not the least, siyempre, papasok na rin ng Chinese New Year at dito na po yung, saan yung ulo na yeah, prosperity basket natin. Okay? Na-out na po yung video, I think last week lang. Okay? Na-out na po yung video natin para for the prosperity basket. So mga nagtatanong po kung available na po siya. The answer is yes. Andiyan na po yung prosperity basket natin. At saka paano po gawin yung step per step, no? Doon sa prosperity basket. So, yeah, panoorin nyo na lang po yung video. Okay, mas more easier nyo po ma-check dun, no? So, may mga nagtatanong din kung ano po gagawin sa lumang prosperity basket. You can put candies or yung mga, yung mga product candies or chocolate. Like for me, ginawa ko na yun nung itong December kasi meron akong 3 prosperity basket na sobra sa bahay at nagde-declutter din kasi ako. So, nilagyan ko na ng mga chocolates and candies. Niregalo ko doon sa mga guards ng sa school namin. Okay? Yun para para for the good luck. Okay? Yan. So this one po siya. Yeah. So this is the Snake Prosperity Basket, the original one. Okay? And then everything inside is based on the feng shui of the year. So kung mapapansin niyo po bakit iba po yung prosperity basket natin sa mga napapanood po natin, may iba sa social media, like yung iba naglalagay ng itlog, may iba naglalagay yata ng 50 pesos or something, or may iba yung sa kanila po kasi is kung ano lang ang isip mo ilagay, pwede mo ilagay. Sa amin po kasi is what is store or for the year, at ano yung mga kailangan natin for the year, yun yung nilalagay namin. Okay? Like example,
Number 1, meron kaming purple glue na merong magnet kasi this more to strengthen the magnet energy or yung prosperity lock ng taon. Plus, also to protect us against sa mga illness and problem. Okay? Then, syempre, meron tayong mga love charm. And this is a very special one. Yan. Ito yung medyo maganda. Pwede ito lagay sa wallet. Ito gusto ko to. Kasi ito, ang trabaho nito, number 1, hindi ka maubusan ng pera. Okay? Lagi lalagay sa pocket or wallet. So, you can get this in your prosperity basket. Meron pa siyang mantra of Z. And yung mantra ng Dragon Phoenix. Kung familiar kayo sa logo ng Dragon Phoenix. Taran! Dito ba? Ayun. Yeah. Logo namin siya pero origin sa Lucky Charm. Hindi naman siya totally logo. Yung din po yung may kita yung sa red pouch namin. Yeah. Okay? So this one. Kasi pinasadya rin po namin to. The purpose of this is more para hindi naubusan. So ibig sabihin, you can also put this one in your wealth vault. Pwede nyo po siya ilagay sa mga checkbook or passbook. Pwede nyo rin po siya ilagay kahit sa pocket nyo po. Para ibig sabihin maganda yung rolling. Mas lalo na alam natin yung medyo hirap po talaga yung sa part ng flow ng economy, everything, no? Everyone is, I think, is affected, no? Pagdating sa cash flow. Kaya this one is, I think, malaking tulong. At syempre, hindi mawawala yung mga lanterns. Yan. Okay? Yan. So, in short, marami pa po. No? Try nyo na lang po panoorin po yung sa ating prosperity basket doon sa YouTube po. Okay? And also, pwede kayo maglagay ng mga snake figure because coming year is the year of the snake. So everyone also asking, no, lahat ba ng tao pwede maglagay ng prosperity basket sa bahay? Okay, the answer is yes. Pero lahat ba ng tao pwede maglagay ng snake figure sa bahay? Okay, may question mark. If you are year of the pig, kalaban niyo po kasi ang snake. So ang mga year of the pig, hindi po namin advice merong snake na figure sa bahay. Okay? Hindi po advice yun kasi kalaban po ng pig ang snake. Pero kung sinabi natin, yung mga bata ang meron year of the pig, like me, may anak akong year of the pig, gano'n. So for that, okay lang. Pero like my wife is year of the pig, then I don't advise to put, no? Kasi ang medyo, kumbaga ba, ang medyo, syempre, yung mga nag-govern sa bahay is the father and the mother, patriarch or matriarch, no? So for me, hindi ako maglalagay ng snake figure kasi kalaban po siya ni pig, kalaban po siya ni wife ko. Pero kung sa anak ko lang yung pig, walang problema kasi mga anak ko nakaasa pa sa akin. Okay? So kung father, mother, merong pig, then I don't advise to put snake. Pero ang tanong, bakit pwede ka maglagay ng prosperity basket? Which is also snake. Okay? Oo, snake figure hindi pwede, pero ang prosperity basket pwede. Because ang prosperity basket is an offering basket. You offer the energy, the ritual, para sa mga year of the snake, to appease with the snake and to give us the good luck. Kaya, ang prosperity basket, pwede ka mag-display. Pero ang snake figure, hindi ka pwede mag-display. Okay? This is only para sa my year of the pig lang. But other animal signs, lahat pwede po. Okay? So, thank you guys. Okay, if you have any other questions, just feel free to message us in our Facebook or Instagram. Okay? Or maybe you can leave some of your comments here. Although, I'm very sorry din, hirap talaga ako mag-comment po sa YouTube. Much more likely po, mas better kung direct po kayo nagme-message namin sa Facebook or sa Instagram po. Or also, you can visit us here in our shop, okay? Feng Shui Sunrise, here sa Binondo, Ongpin, okay? Located kami sa 803 Salazar Street, corner Ongpin, Binondo, Manila. Alright? So, thank you guys. This Coach Johnson Chua. See you again in our next video. Okay, so thank you. Don't forget to like and share this video, and also don't forget to click the bell button para lagi kayong updated sa mga new videos po natin. Bye!